Dahil sa kakaibang pagbabago ng buwan, unti-unting tumataas ang temperatura. Ilang buwan na lang, aabot ito ng 100 degrees Celsius, sobrang init na hindi na mabubuhay ang tao sa labas. Lalabas ang mga halimaw mula sa kailaliman ng mundo. Mawawala ang kaayusan. Ang pagkain at tubig ang magiging pinakamahalagang bagay sa mundo. Siya ay nabuhay sa impyernong ito ng 5 taon. Nagawa niyang makaligtas kasama ang kanyang girlfriend. Hanggang sa ipinapatay siya nito para maaga ang kanyang supply. Pero ngayon, bumalik siya sa nakaraan. 5 taon bago nagsimula ang lahat. Sa loob ng bus, nag-uusap ang mga pasahero. Narinig niyo na, lumindol sa Mount Fuji, ang daming namatay. Isang babae sa pink na damit ang nag-alala. Wala na akong nabili na pagkain. May lalaking sumagot, wala rin namang mabibili. Biglang nawala ang mga supply. Oo nga, sabi ng isa. Ganyan din nangyari sa ibang lugar. Natakot ang babae. Ibig sabihin, bilyon-bilyon ang halaga ng supplies na to. Doon siya nagsalita, trilyon. Natahimik ang lahat. Ang biglang pagkawala ng supply at sunod-sunod na sakuna, hindi to normal. Mag-ingat kayo. Napalingon sa kanya ang babae. Ibig sabihin, katapusan na ng mundo. Isang lalaking nakaberdeng shirt ang ngumiti. Kung ganon, edi pantay-pantay na tayo. Pero alam niya ang totoo. Hindi magiging patas ang buhay, kahit sa apocalypse. Naranasan na niya ito noon. Biglang kumapit sa braso niya ang babae sa pink. Nakakatakot, pwede ka bang sumama sa akin? Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito. Hindi. Nagulat ang babae. Bakit? Saan ka pupunta? Lumabas siya ng bus. May mas mahalagang bagay akong dapat gawin. Sa panahon ng apocalypse, ano ang pinaka-importante? Hindi pera, hindi awa, kundi pagkain, tubig, survival. Dati, naghihirap siya sa paghahanap ng supply. Pero ngayon, maghahanda na siya. At sa bagong buhay na ito, siya ang magiging pinakamalakas. Si Suchan ay isang ordinaryong empleyado sa Walmart. Ngayon, sinabi ng kanyang boss na babawasan ang kanyang sahod. Okay lang po, nagpaumanhin siya, pero sa loob-loob niya, nakangiti siya. Bakit? Noong unang apocalypse, ang boss niyang ito ang unang nagkamkam ng lahat ng supplies. Ngayon, siya naman ang kukuha ng lahat. Binuksan niya ang warehouse. Biglang nag-activate ang kanyang system. Lahat ng pagkain, tubig, at supplies sa paligid ay agad na lumipat sa kanyang special storage. Isang malawak na espasyo na may higit 10,000 metro ang laki. Kahit tubig sa lawa at pagkain sa buong lungsod, kaya niyang kunin. Instant noodles noon ay kayamanan, paano pa kaya ang totoong pagkain? At ang pinakamagandang phone. Isang emergency alert. Nagkakaroon ng kakaibang paggalaw ang mundo. Mag-ingat ang lahat. Isang sakuna ang maaaring dumating. Napangiti si Suchan. Wala pang nangyayari, pero nagwa-warning na sila. Ibig sabihin, may nakakaalam na. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang girlfriend, Jang Shokin. Napabuntong hininga siya. Sinagot niya ito. Bakit mo ibinebenta ang bahay natin? Galit na galit si Jang. Ano, gusto mong mawala ako sayo? Alam mong ayaw ko ng bahay na yan, pero babae pa rin ako. Para patunayan mong tunay kang lalaki, ibigay mo na lang sa akin. Tahimik lang si Suchan. May gusto ka pa bang sabihin? Anong klaseng ugali yan? Basta ipasa mo ang bahay sa pangalan ko. Kung hindi mo gagawin, kalimutan mo na akong pakasalan. Beep. Binaba niya ang tawag. Dumaan sa isip niya ang nakaraang 5 taon. Araw-araw siyang lumabas para manghuli ng pagkain. Ginawa niya ang lahat para buhayin si Jang. Itinakas niya ito papunta sa safe zone. Kung wala siya, matagal na itong patay. At pinaka-naaalala niya, noong bumalik siya isang gabi, at inatake siya mula sa likuran. Si Suchan ay pinatay dahil hindi na siya nagdadala ng maraming supplies. At pagkatapos ng kanyang kamatayan, si Jiang Xin at ang bagong lalaki niya ay nagpakasaya sa tabi ng bangkay niya. Habang nasa ibabaw ng lalaki, sinabi ni Jiang Xin, patay na si Suchan dahil wala siyang silbi. Dapat patunayan mong hindi ka kasing inutil niya. Sa nakaraang buhay, pinagkatiwalaan niya ito sa loob ng maraming taon. Ngayon, parehong magbabayad si Jiang Xin at Nam Wang. Ang sakit na naramdaman ko, mararamdaman nila ng 100 beses pa. Dapat siyang kumalma. Sa ngayon, hindi pagkain ang kailangan niya, kundi pera. Tumawag siya kay Liu.
Ibebenta ko ang bahay ko. Kalahati ng presyo, pero gusto ko ang pera ngayon. Sa ang bahay. Kung gawin mo ulit to, hindi mo na makikita ang sikat ng araw bukas, sigaw ni Namwang. Pero hindi na siya dating Suchan. Mabilis niyang sinunggaban si Namwang, hinawakan sa leeg, at itinapon sa lupa. Ang bahay ko, ako ang masusunod. Nagulat si Jiang Xin. Sinubukan niyang pigilan si Suchan, pero sinampal siya at napaupo sa sahig. Hirap na sa paghinga, nagmamakaawa si Namwang. Bitiwan mo ako, ngumiti si Suchan. Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay agad. Binitiwan niya si Namwang, na nanginginig sa takot. Naglakad siya papasok sa real estate agency. Sa likod niya, sumigaw si Jiang Xin. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad, iisipin kong patawarin ka. Lumingon si Suchan. Tinitigan sila, at umatras ang dalawa sa takot. Sa loob ng real estate agency. Inalok siya ng tubig ng agent. Bibilhin namin ang bahay mo ngayon. Ang plano ng agent ay simple. Ang bahay ni Suchan ay halaga ng 1,000,000, pero ibinebenta niya ito ng 700,000. Bibilihin ito ng agent, tapos ipagbibili ulit sa mas mataas na presyo. Wala akong pake. Gusto ko lang ang pera ngayon. Natapos ang transaksyon. Sa loob ng isang araw, makukuha na niya ang pera. Pero wala siyang pakialam. Dahil mawawalan din ng halaga ang mga bahay. Sa loob ng ilang buwan, ang buong mundo ay magugunaw. Habang naglalakad, nakita niya ang isang poster. Mabilisang loan. Walang tanong-tanong. Pumasok siya dala ang kanyang house certificate. Laking gulat niya nang makita kung sino ang nasa loob. Ang kuya ni Namwang. Alam niyang sa unang linggo ng apocalypse. Ang taong ito ay kakainin ng isang halimaw. Pwede kang umutang ng 500,000, sabi ng lalaki. Iiwan mo lang ang house certificate mo. Nag-abot si Suchan. Dagdagan mo ng 100,000. Sa loob ng isang linggo, babawiin ko lahat yan sa kasino. Natuwa ang loan officer. Iniisip niya na si Suchan ay isa sa mga sugarol na handang ibenta ang kahit ano para lang magkapera. Hindi niya mababayaran ito. Mawawala sa kanya ang bahay, pero may utang pa rin siya. Pumayag ang loan officer at nag-transfer ng 600,000 sa account ni Suchan. Habang papunta si Nawang sa bahay ng kanyang kapatid, napansin nilang kara-rating lang din ni Suchan mula roon. Gusto ni Wang malaman kung anong ginagawa niya doon, habang hinawakan ang kanyang leeg. Halatang natatakot, pero sa halip na kumprontahin siya, nagdesisyon silang sundan na lang ito ng palihim. Alam ni Suchan na maraming gusali ang guguho dahil sa tsunami. Pero ang Green City Hotel ay nanatiling buo hanggang sa huli. Alam niyang ang presidential suite ay may sariling pool at maraming supply. Perpektong base ito. Pagpasok niya, sinalubong siya ng attendant na si Luxino. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo, tanong nito. Kailangan ko ng 1,000 lamesa para sa isang piging, sagot ni Suchan. Nagulat si Luke. Anong klaseng lamesa, tanong niya. Yung pinakamahal 10,000 bawat isa, sagot ni Suchan. Magbabayad ako ng 500,000 deposito ngayon. Hindi makapaniwala si Luke pero pumayag siya. Ikakasal ka ba, tanong ni Luke. Oo, sagot ni Suchan. Gusto ko rin ang presidential suite. Sa huli, nakakuha siya ng pagkain na nagkakahalaga ng 10,000,000 kapalit ng 500,000 deposito. At hindi na mahalaga ang natitirang bayad. Kapag nagsimula ang apocalypse, ang yelong ipon niya ay mas mahalaga pa sa ginto. Habang paalis siya, dumating si Jiang Xin. Ano ang ginawa ng lalaking iyon, tanong nito kay Luke. Sino ka, sagot ni Luke. Girlfriend ako ni Suchan, sagot ni Jiang Xin. Nagulat si Luke. Ang swerte mo naman, ang boyfriend mo ay gumastos ng 500,000 para sa isang piging, sagot nito. Ngunit iniisip ni Luke, hindi naman siya pangit, pero bakit laging ganito ang mga babaeng gusto ng mayayaman? Samantala, hindi makapaniwala si Wang at Asha. Isang piging na nagkakahalaga ng 10,000,000, sigaw ni Wang. Totoo iyon. May ibang mayayaman na gumagawa nito, sagot ni Luke. Nagpapanggap na walang pera hanggang sa araw ng kasal. Biglang naniwala si Jiang Xin. Napangiti siya. Ibig sabihin si Suchan ay isang milyonaryo, tanong niya sa sarili. Nagsimulang maniwala habang si Wang naman ay hindi makapaniwala na may ganoong kalaking pera ang isang tulad ni Suchan. Gayunpaman, ipinakita ng attendant ang patunay ng natanggap niyang 500,000 na transfer. Sa kalsada, tinanong ni Wang si Zia kung sino ang iimbitahin ni Suchan sa 1,000 kataong handaan. Kumpiyansa si Ayan at sinabing,
Hindi mo ba naiintindihan? Ipinapakilala niya ako sa mundo ng mga milyonaryo. Kapag dumating ang tamang oras, sa kanya isisiwalat ang aking totoong pagkatao. Ngunit nang sabihin ni Wang na nais niyang maging mountaineer at maglakbay sa bundok, sinampal siya ni Choan. Naisip niya na dapat niyang samantalahin ang pagkakataong manatili sa piling ni Suchan, habang iniisip ang sarili bilang isang mayamang babae na nagpapasarap sa buhay. Nagningning ang kanyang mga mata sa ideya. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganitong pagkakataon. Sigurado siyang kailangang mapang-asawa niya si Suchan, kahit pa dating itinuring siyang talunan. Masaya niyang binibilang ang kanyang nagawa. 700,000 mula sa bahay. 600,000 mula sa loan. 500,000 para sa piging. Pero hindi pa siya tapos. Ngayong masisira na ang kanyang reputasyon, bakit hindi pa dagdagan ang utang? Nag-install siya ng banking apps at nagsimulang kumuha ng mas maraming loan. Sa 80 peking account, nakakuha siya ng 970,000. Ngayon, oras nang bilhin ang mga mahahalagang gamit. Ice making machine, ice blocks, smokeless charcoal. Lahat ito ay para sa matinding lamig at init na paparating. Umorder siya ng 2,000 tonelada ng smokeless charcoal. At tumawag sa isang ice factory para sa isang malaking order. Habang naglalakad siya, may biglang tumawag sa kanya. Suchan, sigaw ng babae. Isang babaeng kakilala niya. Kaibigan ni Jiang Xin. Miss ka raw ni Jiang Xin, sabi nito. Napangisi si Suchan. Alam niyang hindi siya nagbago. Miss niya ako o miss niya ang bahay ko, sagot niya. Nagkatinginan ang babae at si Jiang Xin. Nagpanggap itong nalungkot at nagsimulang umiyak. Suchan, sorry na, sabi nito. Masama ang pakiramdam ko, pwede mo ba akong samahan sa paglalakad? Pero hindi na siya nadadalas sa drama nito. Kung gusto mong maglakad ka mag-isa, sagot niya. At iniwan niya ito sa gitna ng kalsada. Si Shin naiinis na, sabi niya sobrang yabang na ni Suchan. Sabi naman ni Lena, sumakay daw siya ng taxi. Magandang idea raw na sundan siya para malaman kung anong ginagawa niya. Samantala, dumating na si Suchan sa ice factory. Binati siya ng attendant, nagulat na ang bata niya. Tinanong ni Suchan kung ready na yung 2,000 tons ng edible ice. Sabi ng attendant, hindi sila mura pero mabilis ang delivery. Kailangan lang ng konting deposit at i-deliver na nila agad. Nag-transfer si Suchan ng 100,000. Kinumpirma ng seller na may di-deliver lahat in 3 days. Curious siya, kaya tinanong si Suchan kung para saan yung yelo. Event ba to? Baka pwede tayong mag-cooperate next time, sabi niya. Sagot ni Suchan, charity event lang, tapos umalis na siya. Pagkaalis niya, dumating yung isa pang taxi. Umangat ang tingin ng seller, gusto niyang malaman kung anong ginawa nung lalaking umalis lang, boyfriend daw niya yon. Nagtaka ang seller, nagdi-detective role ba tong girl na to? Sinabi niya na nag-order si Suchan ng 800,000 worth ng ice. Shock pareho yung mga babae. 800,000, sa yelo. Confirmed, bulong ni Lena. Mayaman siya. Tinanong mo ba kung para saan yung ice? Sabi ng isa. Naalala ng seller, sabi niya charity. Tumahimik silang dalawa. Hindi nila alam kung bakit, pero may kakaiba silang naramdaman. Cut pa sa isa sa pinakamamahaling restaurant sa city. Sa past life niya, hindi man lang siya nakalapit sa ganito. Lahat nasira, pati kape, luxury na. Tiningnan niya yung menu, lahat mahal. Sa last page, may item na worth 177,000 na may question mark. Tinanong niya kung ano yun, sabi ng waiter, special dish daw galing sa chef nila. Sounds good, sabi ni Suchan. Umorder siya. Naalala niya noong apocalypse, maraming hayop ang nag-mutate. Akala ng iba dahil sa biological changes, pero feeling niya, nag-adapt lang sila sa bagong environment. Dumating bigla ang isang pink-haired na babae, ang chef. Maganda siya at nagpakilala bilang Chef D. Kilala siya sa past life bilang health chef, dahil gumagawa siya ng pagkain galing sa katawan ng tao o monsters gamit ang magic cooking skills niya. Sa mundo ng taggutom, kahit delikado, kinakain pa rin ng tao ang luto niya. Napansin niya ang ekspresyon ni Suchan. Akala mo ba papatayin kita? Biro niya. Sabi niya ang dish ay, two-faced life, two ways of cooking meat. Tinikman ni Suchan at natuwa siya. Sulit yung 117,000, sabi niya. Iniisip niya, ang saya siguro kung siya ang magluluto araw-araw sa bahay. Sa labas ng restaurant, sabi ni Lena,
Narinig ko mahal daw talaga dito. Ngumiti si Shin. Can't wait to be a rich wife. Pagkatapos, pumunta si Suchan sa isang exclusive na bar. Sabi niya, enjoy muna habang kaya pa. Pagkaupo niya, agad siyang nilapitan ng mga babae. Tinanong kung anong gusto niyang inumin. Napansin niya ang isang babae na mag-isa. Sabi ng kaibigan nito, iniwan siya ng boyfriend niya kaya andito siya para mag-party. Uminit ang ulo ng babae. Hindi nga kami nag-sex tapos niloko pa ako sa matanda. Lahat ba ng lalaki ganun? Sagot ni Suchan, nasa DNA na ng lalaki ang instinct na magparami. Bigla niyang tinungga ng inumin at tumingin kay Suchan. Single ka ba? Nagulat siya. Lumapit pa yung babae. Interested ka? Biglang pumasok sina Shin at Lena, hinahanap si Suchan. Nakita nila siya sa corner, surrounded by girls. Hinayla siya ng pink-haired girl. Terrace sa taas. Tumanggo lang si Suchan, sabay akyat silang dalawa. Sumigaw sina Shin at Lena, teka lang. Pero sinarado na ang pinto. Sa loob, tahimik na sabi ng girl, first time ko to. Tumigil si Suchan, tapos kinurot ang noo niya. Lasing ka lang. Huwag kang gumawa ng ganito. Sabi pa niya, sa susunod na araw, huwag kang lalabas. Mag-stock ka ng pagkain. Tumanggo ang babae. Gets ko. Bago siya umalis, sinabi niya, ang ganda mong babae, pero hindi ito ang tamang lugar para sa'yo. Pagkalabas ni Suchan ng kwarto, sinara niya ang pinto at napaisip, sayang, pero hindi ko pwedeng i-grab ang opportunity na to. Habang papalayo siya, sina Sian at Lena naman ay kung sino-sinong pinto ang binubuksan, pero hindi nila siya naabutan. Kinabukasan, dumating na lahat ng delivery trucks, mula sa yelo, uling, hanggang sa catering ng banquet. Nagtataka si Wang sa gitna ng crowd. Bakit kaya nagrente pa si Suchan ng napakalaking warehouse para lang tumanggap ng ganito karaming gamit? Si Sian naman unti-unti na ring nalilito. Anong balak niyang gawin? Biglang tinuro ni Lena, "Oy, galing Green City Hotel yung banquet na yan. Nakalatag na ang carpets at inaayos na ang mga mesa. Ang ganda ng setup." Nag-blush si Sian. Baka, biglang dumating ang mga tao tapos magpo-propose siya sakin. Kailangan kong makita kung sincere siya. Nagdesisyon silang kausapin si Suchan. Nilapitan siya ni Sian. Bakit ka bumibili ng sobrang daming gamit? Sagot ni Suchan, I'll explain later. Pwede mo ba akong tulungan mag-ayos? Nagulat si Sian. Grabe naman to, pinagtatrabaho ang isang babaeng malapit ng yumaman. Sabi ni Lena, test lang to, para makita kung karapat-dapat ka maging rich girl. Hindi ako mahina. Marunong akong maging gentle, pero kaya ko ring magtrabaho. Nagsimula na niyang buhatin ang mga kahon habang galit na galit sa loob. Pag yumaman ako, babawiin ko lahat kay Suchan. Dumiskart naman si Lena. Nilapitan si Suchan at flirt mode. Sige, tutulungan na rin kita. Sa isip niya, sigurado akong mayaman si Suchan. Walang ganyang lalaki na iisa lang ang babae. Ipakita ko lang ang assets ko, baka makalusot. Si Suchan naman, napaisip. Sayang naman ang free labor. Ang dami pa nating ice at mesa, kailangan ko talaga ng tulong. Lumipas ang oras. Natapos na rin lahat. Si Sian, pawis na pawis at nanginginig ang tuhod. Simula umaga, buhat ako ng buhat. Pag ako naging asawa mo, uubusin ko pera mo. Si Lena naman, nakahiga na sa sahig. Yung gay na yan, pinagbuhat pa tayo ng mga yelo. Sabi ni Sian, tama na ang test-test na yan. Mag-propose ka na at simulan ang party bago pa dumating ang guests. Sabi ni Lena, bilis. Lumalamig na yung pagkain. Samantala, si Suchan, binigyan ng malaking tip ang mga delivery guys. Salamat sa inyo, sabi niya. Tumanggo ang mga tao, tuwang-tuwa. Dumating si Sian. Suchan, wala ka bang sasabihin sakin? Sabi ni Suchan, oo, thank you sa tulong. Pero pasensya na, wala akong pambayad. Pwede na kayong umalis. Shock si Sian. Tigilan mo nga yung biro. Paparating na yung guests. Ang dami-dami mong mesa, aminin mo na lang na gusto mo akong pakasalan. Tumingin si Suchan pabalik. Impossible na. Naibenta ko na yung bahay, at puro utang na ako. Hindi ako pwede sa inyo. Sabat ni Lena, ha? E paano mo nabili lahat ng ice? Sagot ni Suchan, hindi ko pera to.
Tinutulungan ko lang ang boss ko, sobrang yaman niya at gusto niyang gumawa ng charity event. Uminit ang ulo ni Sian. Niloloko mo lang pala kami. Hinampos niya si Suchan. Pobre ka lang pala. Kalimutan mo na akong mapang-asawa. Kalma lang si Suchan. Wala naman akong balak ligawan ka. Umalis si Sian, galit na galit. Wala kang kwenta. Pagsisisihan mo to. Habang papalayong dalawa, napaisip si Suchan. Balang araw, pagsisisihan nyo talaga, lalo na pag nagsimula na ang apocalypse. Sinara niya ang pinto ng warehouse at sinimulan ng ilagay ang lahat sa storage space niya. Balik sa hotel. Nandun si Wang Dahay, ang lalaking pinag-utangan ni Suchan. Hinailan niya si Sian palayo. Kalokohan niyang paghabol mo kay Suchan. Dito ka na lang sa akin. Lagi naman akong nandito para sayo. Si Sian, ngiti-ngiti pero may gigil. Excited na akong makita kung paano siya mapapahiya mamaya. Sabi ni Wang, relax ka lang. Kausap ko na si kuya. Siya na ang bahala sa kanya. Si Sian naman, napaisip. Hindi rin masama si Wang Xiaoyu. May powerful na kapatid, mas okay pa siya kaysa kay Suchan. Biglang lumabas si Suchan. Grabe ka, kahit kanino nagpapahulog. Nagulat si Sian. Anong ginagawa mo dito? Tinuro siya ni Xiaoyu. Kuya, siya yung nanuntok sa akin dati. Tumayo si Dahay. Ah, siya pala. Tanong ni Xiaoyu, kilala mo? Sagot ni Dahay, oo. Siya yung umutang sa akin ng 600,000. Bukas ang deadline. Sabi ni Wang Xiaoyu, ayos. Pwede na nating sabay ayusin to. Nakangiti si Sian. Buti na lang iniwan ko si Suchan. May utang pa pala sa kuya ni Xiaoyu. Suchan, deadma lang. Sok. Imposibleng makakain ng maayos sa ganitong lugar. Biglang galit si Dahay. Bukas ang bayaran. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Wang Xiaoyu, kuya, huwag mo na siyang kausapin. Sinaktan niya ako. Dumating si Shinru. Anong nangyayari dito? Sagot ni Dahay, simple lang. Kung ipaluhod mo siya at mag-sorry, palalampasan ko. Tumingin si Shinru kay Suchan. Ano ba to? Sagot ni Suchan, wala. May mga peste lang na nangungulit. Biglang dumagundong ang mesa, galit na galit si Dahay. Nagpapakalmado ka lang kasi bukas pa ang bayaran mo, ano? Pero biglang may dumating, isang lalaking may goatee. Anong kaguluhan to? Sinong nagpasok sa taong yan? Nagulat si Suchan at Dahay. Pareho nilang nakilala ang bagong dating, si Gao Qiang. Biglang yumoko si Dahay. Boss Gao, pasensya na. Hindi ko alam na nandito ka. Sabi ni Gao, may mahalaga akong business ngayon. Hindi ikaw ang dapat gumawa ng gulo. Si Gao, Kang ay kilalang entrepreneur, pero involved sa underworld. Maraming tao sa ilalim niya. Delikado siyang kalabanan. Agad umatras si Dahay. Pasensya na. Babalik na lang ako. Tangulang si Suchan. Sa Apocalypse, siya ang naging kilala bilang Skull Crusher, isa sa pinakamakapangyarihan. Naalala ni Suchan na pati ang boss ng impyerno ay naging tauhan niya sa Apocalypse. Alam niya na ang hotel na to ang isa sa mga unang lugar kung saan lumitaw ang mga taong may kapangyarihan. Siguro kaya siya naging sobrang lakas ay dahil sa isang event na mangyayari dito. Habang nakatitig si Gao sa kanya, iniisip ni Suchan, anuman ang oportunidad na lalabas sa hotel na to, aagawin ko. Ilang sandali pa, isinasama ni Gao si Duan para ipakilala siya kay Mr. Sun. Tanong ni Duan, anong gusto ng lalaking to? Ngiti ni Mr. Sun, matagal ko nang gustong makilala ang kahangahangang Miss Duan. Tapos, inalok siya ng inumin. Pero napansin ni Duan, may mali sa baso. Kitang-kita niyang may halong gamot o droga yung alak. Samantala, naaalala ni Suchan ang nangyari sa past life niya. Nagtago sila noon sa basement ni Gao at halos hindi nakaligtas. Hindi niya akalaing sa second life na ito, siya pa ang magtatuboy sa kanya, pero susunod pa rin. Perfecto para makaganti. Sa pool area, ang magkapatid ay nagre-relax. Ang init ngayong gabi, sabi nila. Pero ayos lang, darating na yung mga babae in bikinis. Tumangala sila sa langit. Bakit parang sobrang liwanag ng buwan? Biglang nagsalita si Wan, mahal kita. Sa kabilang banda, si Suchan nasa room lang, nakatingin din sa buwan, hawak ang baso. Talagang sisabog na ang pagmamahalan nyo. Itinaas niya ang baso sa buwan. Welcome, Apocalypse. Biglang nagnanginig ang buwan, at naglabas ng pulang aura. Lahat ng tao sa labas,
napapangiwi. Bakit parang ang hapdi sa balat? Bigla silang nagsitakbuhan pabalik sa hotel. Ang sakit, parang sinusunog ng moonlight ang balat natin. Sa loob ng hotel, naguguluhan ang mga tao. Gabi pero parang tanghaling tapat. 3 tao ang sabay-sabay tumatakbo, ang balat nila ay namumula na. Desperado silang makahanap ng malamig na lugar. May aquarium silang nakita, binasag nila at tumalon papasok para maibsan ang hapdi. Anong nangyayari? Tanong ng hotel staff. Nasaan si kuya ni Dahay? Biglang naalala ni Wang ang kapatid niya, at nakita niya ito sa pintuan, sunog ang balat. Balik sa kwarto ni Nadwan. Tanong ni Mr. Son, bakit hindi ka pa umiinom? Sabat ni Gao, nagpa-prepare tayo ng banquet. Punta na tayo. Pero sabi ni Mr. Son, sa syudad na to, walang pwedeng tumanggi sa alak na inaalok ko. Nag-init ang ulo ni Duan. Pina-set up ako ni Gao. Para lang tumaas ang social status niya. Kilala niya si Mr. Son. Sa Sianggu City, isa siyang malakas na lalaki, walang kalaban, pero maraming babaeng sinira ang buhay. At ngayong gabi, siya ang next victim. Sigurado si Duan, may lason o pampatulog sa alak. Pero anong gagawin niya? Bigla, nagsimulang sunugin ng buwan ang mga tao. Nagmamadali silang isinara ang kurtina. Sabi ni Mr. Son, mas mabuti pa siguro, bumaba tayo para tingnan kung anong nangyayari. Nakahinga ng maluwag si Duan, nakaligtas siya sa sitwasyon. Sa lobby, pilit pinapakalma ni Shinro ang lahat. Darating din ang rescue teams, huwag tayong magpanik. Samantala, si Gao, kang tinanong ang tauhan niya, anong nangyayari? Paliwanag ng announcer, bigla na lang namula ang buwan, at ang temperatura sa labas ay tumaas ng mahigit 70 degrees C. Sa balita, maraming tao na raw ang nasunog at nasaktan. Tumawag agad si Mr. Son sa ministeryo, humihingi ng sundo. Pero makalipas ang ilang minuto, sinabi niya kay Gang, may problema raw. Mukhang hindi sila makakarating. Samantala, si Dahay ay halos hindi na makagalaw sa sobrang sakit, sunog ang buong balat. Pilit siyang nilalagyan ng burn ointments pero kulang pa rin. Kailangan na niyang mousepital, pero sa ganitong init. Imposible. Tinawagan niya ang isang kaibigan. Sagot nito, nasa gitna ka naman ng kawalan, pero sige, pupunta ako. Paglabas ng kaibigan mula sa garahe, agad siyang napa, anong nangyayari, sobrang init. Pero habang tumatakbo, natunaw ang swells ng sapatos niya, dulas, bagsak sa kalsada. Tumagilid siya at nakita ang isang taong natuyong bangkay na nakahandusay. Napasigaw siya, pilit bumabangon, hindi niya namalayan na kalahati ng mukha niya ay naidikit na sa nagliliyab na aspalto. Sa loob ng hotel, nagulat ang lahat nang marinig ang sigaw sa telepono. Habang nangyayari lahat ng ito, ang bida natin. Mahimbing na natutulog. Controlled ang temperature sa kwarto niya. May aircon, may battery backup, at may pool pa. Nag-announce na ang gobyerno. Dahil sa matinding init na nagmumula sa buwan, umabot na sa mahigit 75 degrees Celsius ang temperatura sa labas, at higit 100 degrees Celsius ang lupa. Marami na ang sugatan at patay. Manatili sa loob ng bahay upang makaiwas sa skin at respiratory burns. Biglang sumabog ang isang power plant. Nawalan ng kuryente at nawala ang communication lines. Nagsabi si Day, wala na akong contact sa mga kaibigan ko. Sa hotel, isa na lang kwarto ang natitirang gumagana. Sina Shane at Lena nagrereklamo, ayoko dito, puro lalaki. Bigla, blackout, namatay ang aircon. Lahat ng tao, nag-alis ng damit, halos maluso sa init. Naalala ni Chin, si Suchan, may pool sa kwarto niya. Meanwhile, si Suchan, chill lang. Relax sa pool. Alam niya talagang mawawalan ng kuryente kaya pumili siya ng kwartong may sariling pool, may vertical aircon, at may giant battery backups. Nagpapahinga siya sa sofa. Ang sarap nito, pero gutom na ako. Nagtayo siya ng maliit na banquet table para sa kanyang first day of the apocalypse breakfast. Habang kumakain, iniisip niya, kailan kaya magkakaroon ng power si Goang. Biglang, katok. Alam naming nandyan ka, sabi ng boses sa labas. Alam ni Suchan na dahil sa power niya sa teleportation at sa solid niyang paghahanda, wala siyang dapat ikabahala. Pero para pag-inggitin at inisin sila, binuksan niya ang pinto. Pagbukas ng pinto,
Isang malamig na simoy ang bumuga palabas. Lahat sa hallway, undescribable relief. Naguguluhan ang mga tao, bakit ang lamig sa kwarto niya? Bakit parang ang saya-saya sa loob? May aircon pa. Lumapit si Suchan sa pinto at kalmadong nagtanong, may kailangan ba kayo? Itinuro siya ni Wong sa lahat. Tingnan nyo, may yelo siya, may pagkain, may kuryente, may swimming pool pa. Biglang napuno ng sigawan ang hallway. Lina at Shoan galit na galit, pinasunog mo kami sa labas habang nakarelax ka rito. Labas dyan. Akin na yang kwarto. Habang bitbit ang pride niya, sumigaw, panahon na para singilin ka sa utang mo. Labas na riyan. Pero pagkasampa niya sa loob ng kwarto. Blag. Isang putok. Tinamaan sa tiyan si Dahay. Napaatras siya. Lahat ng tao, tulala. May baril siya. Suchan, malamig ang boses, subukan mong pumasok ulit, mamamatay ka. Blag. Isa pang putok. Tumamba si Dahay, tinamaan sa binti. Nanginginig ang lahat. Si Day galit na galit, saan mo nakuha iyang baril? Illegal yan. Tinuro ni Suchan ang labas, sino mang gustong mamatay, dyan kayo. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo. Pag nakita ko kayo sa linya ko, wala na. Samantala sa ibaba, sigaw ay kinausap si Shinro. Paano walang pagkain ang ganito kalaking hotel? Nagsorry si Shinro, may handaan kasi kahapon. Pero may mga ingredients na dapat dumating ngayon. Habang binubuhusan ni Mr. Sun ang katawan niya ng malamig na tubig, sinigawan niya si Shinro, dalhin mo lahat ng pagkain at tubig dito. Ngayon na, nagalit ang ibang tao. Nagkakaubusan na ng tubig tapos ibinubuhos mo lang sa katawan mo. Biglang nagkagulo sa lobby. Nagsisigawan, nagsusuntukan, warlike chaos. Dumating si Dahay, duguan pa rin. May binaril si Suchan. Delikado siya. Nagulat si Gao Chang. May baril. Sino bang taong yan? Sabi ni Zhao Xin, nasa taas siya. May aircon, pool, yelo, at pagkain. Parang ibang mundo yung kwarto niya. Lumapit ang mga tao. Sigurado ka. Hindi mo kami niloloko. Hindi. Nakita ko mismo. May fried chicken pa siya. Sinugo naman ni Gawang ang isa sa mga tauhan niya para silipin ang kwarto. Muling bumukas ang pinto. Alternasyon. Sumalpok ang malamig na hangin sa mga mukha ng tao. Paraiso. Nagmamakaawa ang karamihan, pakiusap naman, maawa ka sa matatanda. Emergency to. Pantay-pantay tayong lahat. Isang batang mataba ang biglang napasigaw, manok. Sabay takbo papasok at hinablot ang fried chicken. Pak, tinadyakan siya ni Suchan. Lumipad pa atras. Bantayan niyo mga anak niyo. O ako ang gagawa niyan para sa inyo. Nagngingit-ngit ang mga tao. Sinaktan niya ang bata. Hayop ka. Dapat sa'yo paalisan. Biglang. Tumalon ang isa papasok. Bang. Isang putok sa likod. Bumagsak. Tumahimik ang lahat. Isa lang ako, sabi ni Suchan, pero kayo. Tig-iisa lang ang buhay nyo. Kahit magulo na ang sitwasyon, tandaan nyo, pwede akong mawala in 1 second. May portal ako. Sa baba, si Wang, halos mabaliw sa galit. 2 tama ng bala ang inabot ng kapatid niya. Hindi matatapos to ng ganito. Habang nakahiga si Xian at Lena sa labas ng room ni Suchan, pawis na pawis sila at nagmamakaawa. Suchan, please. Alam naming hindi mo kami babarilan. Mahal ka namin, at alam naming mahal mo rin kami. Papasukin mo na kami, promise magtutulungan tayo all night long. Ngumiti si Suchan, gusto nyo talagang mag-teamwork. Sige, papasukin ko na kayo. Tuwa-tuwa sila at halos di makapaniwala, pero biglang dumaan si Wang sa gitna nila at binangga sila. Sumugod siya kay Suchan para patayin ito pero sinapak siya ni Suchan sa mukha at tumilapon sila lahat sa sahig. Nakita ng lahat na si Wang ay bagbog na, at natakot na silang pumasok pa. Sabi ni Suchan, umalis na kayo dito. Sa ngayon, nagpapatawa lang ako, pero pag may sumubok uli, may artillery robot akong nakaset up. Kaya niyang linisin kayong lahat in seconds. May mga tangke ng sundalo na dumating sa labas ng hotel. Akala ng lahat ay rescue na. Armado at naka-protective gear ang mga sundalo. Pagpasok nila, nagtanong sila, may tao bang nagngangalang Leo dito? Nagpakilala si Leo, at sinabing sumama na siya habang sinusukatan ng insulation suit. Nagtanong ang mga tao, paano naman kami? Iligtas ng sundalo. Nagutos siya kay Gokang pero kahit ito,
walang magawa sa dami ng baril na nakatutok sa kanila. Biglang sumigaw si Sian, may killer sa taas. Sabay sabi ni Lena, oo. Ang dami niya nang pinatay. Tinututukan kami. Kailangan nyo kaming iligtas. Isang sundalo, si Xiao Fang, nagsabi, aakyat ako. Binalaan siya ng kasama, ingat ka. Huwag padalos-dalos. Inakyat niya ang hagdanan, may dalang baril. Iniisip ni Xiaoxin, perfect. Pag napatay niya si Su Chan, akin na yung kwarto. Tahimik na tumingin-tingin si Xiao Fang sa paligid. Napansin niyang may kamera nakatingin sa kanya. Biglang bumukas ang pinto. Itinapon ni Su Chan ang flashbang. Nagblind siya at may bumagsak na sleeping gas. Pagyuko niya, sinapok siya ni Su Chan sa likod ng ulo. Ilang sandali pa, nagising siya sa loob ng malamig na kwarto, nalilito. Sabi ni Su Chan, ang pangalan mo ay Xiao Fang. Isa kang captain ng Special Forces. Ngayong gising ka na, mag-usap tayo. Tumingin si Xiao Fang sa paligid. Anong nangyayari dito? Bakit ang lamig?